Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DepEd nagtala ng 11,800,000 enrollees para sa taong panuruan 2023 to 2024. 50% diskwento hatid para sa mga mag-aaral at guro na nais dumalo sa FIBA World Cup. Senador Raffy Tulfo nanawagan sa DMW at OWA na palawigin ang mga patakarang magpoprotekta sa OFW. DOT at NCIP lumagda ng kasunduan upang palakasin ang mga katutubo at isulong ang cultural heritage. World Boxing Champ Nonito Donaire Jr. muling nakuha ang kanyang Filipino citizenship. Philippine Pride Alex Yala umabante sa quarterfinals ng W25 Aldershot Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang linggo bago magsimula ang pasukan sa pampublikong paaralan sa ika-29 ng Agosto, nakapagtala ang Department of Education o DepEd ng higit 11.8 milyong mag-aaral na nakapag-enroll para sa taong panuruan 2023 hanggang 2024. Ipinaalala naman ng DepEd na mananatiling bukas ang enrollment period na nagsimula nitong ika-7 ng Agosto hanggang ika-26 ng Agosto. Samantala, pinaalalahanan din ng DepEd ang mga mag-aaral ng Alternative Learning System na maaari na rin silang magparehistro sa kani-kanilang barangay, community learning centers o sa pinakamalapit na pampublikong paaralan. Magandang balita, 50% diskwento sa mga tiket ihahatid ng FIBA Basketball World Cup Local Organizing Committee sa mga mag-aaral at guro na manonood sa Grand Opening Ceremony sa ika-25 ng Agosto sa Philippine Arena. Kasabay nito, nagpaabot naman ng imbitasyon ang Commission on Higher Education o CHED sa mga mag-aaral at guro na nais magpakita ng kanilang suporta sa koponan na pambato ng Pilipinas sa presteryosong larong pampalakasan. Kaugnay nito, nagbigay ang CHED ng mga tagubilin para sa mga mag-aaral na kinakailangan ipakita ang kanilang mga school ID habang ang mga guro naman ay kailangan magpakita ng kanilang Professional Regulation Commission o PRC ID sa anumang TicketNet o SM Ticket outlet upang makapanood. Samantala, hingil sa pagtaas ng fuel surcharge, isinusulong ng Civil Aeronautics Board ang pagtaas ng airline fees sa bansa. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Isinusulong ng Civil Aeronautics Board o CAB ang taas presyo sa singil pasahe sa mga airlines alinsunod sa pagtaas na presyo ng jet fuel. Ang jet fuel ay ang gasolinang ginagamit ng mga eroplano. Aasahan ng mga pasahero ang pagtaas ng pamasahe sa susunod na buwan. Pumalo sa level 6 ang fuel surcharge kung saan maglalaro sa halos 200 hanggang 700 piso ang taas presyo sa domestic flights, habang 600 hanggang higit 4,000 piso naman ang estimated price na itataas para sa international flights. Sa kabuuan, ang taas singil ay magsisilbing pambawi ng mga airline companies hinggil sa taas presyo ng gasolina. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nalalapit na mga holiday sa buwan ng Agosto, naglabas ng paalala ang National Wages and Productivity Commission ng Wage Advisory ukol sa pagwawasto ng wage distortion. Panoorin ang buong balita. Upang iwasto ang pagkakaiba-iba ng sahod na dinulot ng pagpapatupad ng minimum wage orders, naglabas ang National Wages and Productivity Commissions ng Wage Advisory No. 1 Series of 2023 kamakailan lamang. Ang nasabing abiso ay naglalaman ng labor code at patakaran ukol sa pagwawasto ng computations at formula sa pagkuha ng sapat na sahod.
Ang wage distortion ay nangyayari kung ang batayan ng sahod sa mga empleyado sa isang negosyo ay nag-iiba dahil sa pinatupad na taas ng sahod. Ang pagkakaiba-iba sa sahod ng isang grupo ng empleyado ay makikita sa ika-124 na artikulo sa Labor Code ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kaugnay na balita dahil sa double holidays na mayroon sa buwan ng Agosto, nananawagan ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer ng pribadong sektor na magbigay ng sapat na sahod sa mga manggagawa. Ang mga holidays sa buwan ng Agosto ay ginugunita sa ika-21 at 28 araw nito. Bagay na iminungkahin ng kalihim na si Bienvenido Laguesma na mahigpit na sundan ang batayan ng pagsasahod na naayon sa Labor Advisory No. 17. Sa pamamagitan ng pag-ubuo ng Philippine-New Zealand Parliamentary Friendship Group sa Senado, kamakailan, nakipag-ugnayan ang pamahalaan sa bansang New Zealand upang mapatatag ang mas malapit na kooperasyon dito. Pinangunahan ni Senador Mig Zubiri kasama ang kinatawan ng embahada sa New Zealand na si Peter Kell ang paggawa ng nasabing ugnayan. Ayon din sa napagkasunduan ng bawat bansa, magiging paraan ang association na magbigay ng oportunidad sa mga banyagang kaakibat ng bansa upang mas mapaunlad ang interes at benepisyo na matatamo rito. Sa ating ulat panahon, patuloy na mananaig ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng habagat at trough ng low pressure area o LPA sa ilang bahagi ng bansa. Maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng habagat ang mararanasan sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Southern Leyte. Gayon din ang Batanes na asahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot naman ng trough ng LPA. Habang mananatili ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM umasa na mananatili ang presyo ng bigas habang nagsisimula ang panahon ng ani. Bising Presidente Sara Duterte pansamantalang namahala sa mga paaralang sangkot sa hidwaan ng Makati at Taguig City. Senador Raffy Tulfo nanawagan sa DMW at OWA na palawigin ang mga patakarang nagpoprotekta sa OFW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong nakaraang araw, nagsagawa ang pamahalaan ng plano ukol sa pagkontrol ng presyo ng bigas laban sa mga hoarders at price manipulators. Kung kaya't ngayong araw nag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sinisigurado niya na ang publiko ay may sapat na supply ng bigas dahil nagsisimula na ang panahon ng ani sa mga pangunahing lugar na nagtatanim ng palay. Aniya, madadagdagan daw ang supply dahil nagsisimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Dagdag pa ni Leo Sebastian, kalihim ng Department of Agriculture for Rice Industry, lalakas ang pag-ani ng palay sa katapusan ng Setyembre hanggang Oktubre na makakadagdag sa malawakang produksyon sa buwan ng Disyembre na aabot sa mahigit 11 milyong metrong tonelada ng bigas. Sa ibang balita, dulot ng hidwaan sa dalawang lungsod ng Makati at Taguig ukol sa mga Embo barangay na nilipat sa Taguig mula sa Makati City, pangangasiwaan muna ni Bising Presidente Sara Duterte ang 14 na paaralang apektado nito. Ayon sa Department Order ng Kagawaran ng Edukasyon, ang opisina ng kalihim ang mamumuno at mamamahala sa mga paaralan habang tinutukoy pa ang transition plan.
Bahagi sa nasabing kautusan ng DepEd ay ang paglagay ng Philippine National Police sa mga paaralan upang mahigpit na ipatupad ang mga patakaran sa mga apektadong paaralan. Bagamat naglipa na ang iba't ibang trahedyang kinakaharap ng mga overseas Filipino workers, nanawagan si Senador Raffy Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang mga batas na magpoprotekta sa kanila. Tunghayan ang balita para sa buong detalye. Sa kabila ng samot-saring pagsubok na kinakaharap ng ating mga kababayang naninilbihan sa labas ng bansa, nagpulong sa Senado ukol sa mga batas na magpoprotekta sa kanilang karapatan at kanilang pamilya. Dahil rito isinambit ni Senador Raffy Tulfo na ang batas ng Department of Migrant Workers o DMW ay hindi nagpo-promote ng overseas employment bilang pangunahing kontribusyon sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng bansa. Bagkus ito'y susuporta lamang upang bigyan ng kalayaang pumili ang mga taong makapagtrabaho sa kahit saang bansang kanilang ninanais. Dagdag pa niya na kung mayroong agarang tulong na kinakailangan ng mga overseas Filipino workers o OFW, ay agad na ipadala ang request sa Overseas Filipino Workers Welfare Administration o OWA para makagamit ng serbisyo nito. Pinahayag din ni Tulfo na inaasahan niya na ang DMW ay mabilis na umaksyon sa pangangailangan ng Pilipinong naninilbihan sa labas ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, tinitiyak na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang lahat ng sistema para matiyak ang seguridad ng pagbubukas ng mga klase sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila sa darating na ika-29 ng Agosto. Nakaatas na magpakalat ang ahensya ng 5,000 tauhan upang matiyak ang kaayusan sa humigit kumulang na 1,600 na mga paaralan sa lungsod habang nakatagda naman ang 600 na help desk para sa mga mag-aaral, guro at mga magulang. Dagdag pa rito, magtatalaga din ang ahensya ng mga miyembro ng Explosive and Ordnance Division, gayon din ang K9 units malapit sa mga paaralan. Ang Department of Tourism o DOT at ang National Commissions on Indigenous Peoples o NCIP ay bumubuo ng formal na kasunduan sa hangaring lumikha ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang katawan ng pamahalaan upang suportahan at ipatupad ang Katutubo Kapwa Project. Ang Katutubo Kapwa Project ay isang pambansang inisyatiba na hihingi ng suporta para sa indigenous cultural communities, indigenous peoples o ICCs and IPs sa pagpapaunlad ng turismo na sumasaklaw sa destinasyon ng mga IP communities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nangako rin ang DOT sa pagbibigay ng tulong at mga platform na pangpromosyon para sa mga produkto ng mga ICCPs and IPs upang maakit ang mga turista na tumangkilik sa lokal na ekonomiya ng turismo. Alinsunod sa issue ng West Philippine Sea, naglabas ng datos ang Octa Research patungkol sa survey hingil sa pagpapatibay ng US at Philippine military cooperation. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Inilabas kahapon ng Octa Research ang second quarter ng datos ng tugon ng masa survey hinggil sa pananaw ng mga Pilipino kung sang-ayon ba silang patatagin ng samahan ng militar sa pagitan ng United States at Pilipinas. Ito ay para tugunan ng West Philippine Sea territorial dispute sa pagitan ng China at ng bansa. Karamihan sa mga Pilipino ay pabor ukol dito habang ang iilan ay undecided at kaunting porsyento lamang ang mga tumutol. Ang survey ay isinagawa noong ika-22 hanggang ika-26 ng Hulyo nitong taon. Nasa 1,200 mga kababaihan at kalalakihan edad 18 pataas ang mga lumahok sa survey mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Iginawad ng National Housing Authority o NHA ang mga Certificates of Allocation o CLA sa 75 pamilya mula sa Quezon City kamakailan. Pinangunahan ni NCRE Sector Officer in Charge Christian Sen Gotis at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang paggawad ng mga CLA sa mga pamilya mula sa Camp Atienza Socialized Housing sa Barangay Libis. Ang CLA ay katibayan ng kanilang karapatan sa mahigit kalahating ektaryang loteng ipinagkaloob sa kanila. Susunod sa News Force. PCG sinuportahan ang Brigada Eskwela 2023. World Boxing Champ Nonito Donaire Jr. muling nakuha ang kanyang Filipino citizenship. Aura Briguela kinakaharap ngayon ng iba't ibang kaso matapos ang insidenteng kinakasangkutan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinuportahan ng Philippine Coast Guard o PCG District Southeastern Mindanao ang Brigada Eskwela 2023 sa J. Cruz Senior Elementary School sa lungsod ng Davao nitong kamakailan lamang. Tumutulong ang mga tauhan ng PCG sa muling pagpipinta ng mga silid-aralan, pagkukumpuni ng mesa at upuan, paglilinis at pag-aayos ng mga silid-aralan para sa darating na pasukan. Ang aktibong pakikipaglahok ng PCG ay naglalayong magpakita ng kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng komunidad sa pagpapaunlad ng positive learning environment para sa nakababatang henerasyon. Sa ibang balita, World Boxing Championship at the Filipino Clash Nonito Donaire Jr. nakamit ang kanyang dual citizenship sa ilalim ng Republic Act No. 9225 matapos ang kanyang oath of allegiance sa Philippine Consulate General sa San Francisco nitong kamakailan lamang. Ayon kay Donaire, proud at buo na siya ngayon, mayroon na siyang Philippine citizen. Isinaad niya na ang kanyang pagkamamamayan magbibigay daan sa kanya na manatili sa Pilipinas ng mas matagal at lumikha ng pagbabago at pag-unlad para sa mga Pilipino at pamamagitan ng mga proyektong pang-ekonomiya sa solohikal at pangkalikasan sa pamamagitan ng pagkilos. Ibinahagi ni Donaire at ng kanyang asawa ang kanilang mga social initiatives para sa bansa, kabilang ang pagpatayo ng mga typhoon resilient homes, pag-set up ng mga sustainable waste management system at pag-install ng mga water filtration system sa mga komunidad sa kanayunan. Sa balitang sports, umabante na sa quarterfinals ang Philippine Pride tennis player na si Alex Liala sa Women 25 Aldershot Singles Tournament na ginanap sa Great Britain noong Miyerkules. Ito ay matapos talunin ang pambato ng Australia na si Talia Gibson sa scores na 4-6, 6-4 at 6-3. Bagamat bigong makaporma sa unang round, hindi nagpasindak si Yala na umabante sa mga susunod na rounds. Aasahan ang pakikipag-team up ng tenista kay Ursula Radwanska ng Poland para sa women's double. Ang komedyanteng si Aura Briguela ay nahaharap ngayon sa mas maraming kaso sa Makati Prosecutor's Office. Matatandaang nakipag-away umano ang komedyante sa isa pang grupo sa isang bar sa Makati City. Ang mga video na naging viral mula noon ay magpapakita na si Aura ay dinala ng mga pulis sa labas ng bar sa distrito ng poblasyon ng Makati noong ika-29 ng Hunyo. Pagsapit ng ika-1 ng Hulyo, agad din namang nakalaya si Aura mula sa kustodiya ng mga pulisya matapos magpiyansa. Ang nasabing komedyante ay nahaharap ngayon sa iba pang kaso, kabilang ang light threats, grave coercion at paglabag sa Safe Space Act.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DepEd nagtala ng 11,800,000 enrollees para sa taong panuruan 2023 to 2024. 50% diskwento hatid para sa mga mag-aaral at guro na nais dumalo sa FIBA World Cup. Senador Raffy Tulfo nanawagan sa DMW at OWA na palawigin ang mga patakarang magpoprotekta sa OFW. DOT at NCIP lumagda ng kasunduan upang palakasin ang mga katutubo at isulong ang cultural heritage. World Boxing Champ Nonito Donaire Jr. muling nakuha ang kanyang Filipino citizenship. Philippine Pride Alex Yala umabante sa quarterfinals ng W25 Aldershot Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.